Ang talambuhay ni Andres Bonifacio. Si Andres Bonifacio ay ipinanganak noong ika-13 ng Nobyembre, 1863. Ang kanyang mga magulang ay sina Santiago Bonifacio at Catalina de Castro. Nagtapos siya sa mababang paaralan ni Guillermo Osmeña ng Cebu at sa gulang na 14, ang kanyang mga magulang ay namatay at napilitan siyang huminto sa pag-aaral upang alagaan ng mga nakababatay niyang kapatid na babae at lalaki. Bilang hanapbuhay, inutasan niya ang kanyang mga kapatid na tulungan siya sa paggawa ng kahoy na baston at papel na pamaypay na kanyang itininda sa lansangan. Dahil siya ay marunong magbasa at sumulat, siya ay naging isang kawani ng kumpanyang Fleming and Company, isang kumpanya na nagtitinda ng ratan at iba pang mga paninda. Dahil siya ay nasipag, siya ay ginawang ahente. Subalit, ang kanyang kinikita ay hindi pa rin sapat na pangsuporta sa kanyang mga naulilang kapatid. Lumipat siya sa kumpanyang Fresel and Company. Bilang ahente, ipinakita niya ang bukod tanging determinasyon at sipag kaya naging matatag siya sa kanyang trabaho. Dinagdagan niya ang kanyang kakulangan sa pag-aaral sa pamamagitan ng pagbabasa at sariling pag-aaral. Kasama sa mga kaunting aklat na kanyang binasa ay ang mga nobela ni Rizal na No Limitang Here at El Filibusterismo, ang mga buhay ng Pangulo, Les Miserables, si Victor Hugo, ang pagkasira ng Palmyra at Himagsikang Princess. Nakapagsulat din siya ng mga artikulo at mga tula. Isa na dito ang pinakasikat na pag-ibig sa tinubuong lupa. Ang mga nabasa niyang aklat ang nagsiklab sa kanyang kaluluwa ng paggawa ng himagsikan at pagtatag ng katipunan o KKK, kataas-taasan, kagalang-galangan na katipunan ng mga anak ng bayan. Tinatag niya ang katipunan noong ika-7 ng Hulyo, 1892, kasama sina Ladislao Diwa, Teodoro Plata at Deodato Arellano. Ang kanyang pangalan ay May Pag-asa. Ang kanyang asawa na si Gregoria de Jesus ang siyang lakambini ng katipunan. Ang samahang ito ay mabilis na kumalat sa maraming bahagi ng Pilipinas. Naramdaman ni Bonifacio na kaya na niyang umpisahan ang himagsikan noong Mayo ng 1896. Subalit, bago pa man siya mag-umpisa, ang katipunan ay natuklasan ng mga Kastila. Mahigit sa 1,000 katipunero ang sumama sa kanya sa Pugad-Lawing, Caloocan no ika-23 ng Agosto, 1896. Buhat noon, ang katipunan ay natuklasan ng mga Kastila, kaya hindi sila makatakas sa pang-aalisin ng mga Kastila, at ang mga tauhan niya nakulang sa armas, pagod at gutom, at kakaunti ang tumulong, ay nakaranas ng malabong tagumpay at malabhang pagkatalo. Ito ang nagkumbinsi sa bahaging magdiwang na anyayahan si Bonifacio sa Cavite para ayusin ang kanilang hidwaan at patuloy na magkaisa. Isang pulong ang ginanap sa Tejeros, Cavite. Si Bonifacio ang namuno ng pagpupulong upang itatalo ang Republika ng Pilipinas. Pahalalan sa Aguinaldo na halal na Pangulo. Si Mariano Trias naman ang pangalawang Pangulo at si Bonifacio ang tagaliham. Si Bonifacio ay nasaktan at ginamit niya ang kanyang karapatan bilang pinakamataas na pinuno ng katipunan upang mapawalang bisa ang halalan. Si Bonifacio ay lumipat sa Naik, Cavite at nag-umpisa siyang gumawa ng sarili niyang pamahalaan at pwersa. Samantala, ang mga umaalbanteng tropa ng Kastila General na si Camilo de Polavia ay nagbabantang sakupin ng Cavite. Inutusan ni Aguinaldo sila Pio del Pilar at Noriel na pawang binigyan ng matataas na katungkulan na iwanan si Bonifacio at bumalik sa kanilang gawain.
Si Bonifacio kasama ang kanyang pamilya ay umalis sa Nais, papuntang Indang at sa kanyang pagbabalik sa Montalban, si Aguinaldo ay nagpadala ng tauhan para siya ay arestuhin. Subalit si Bonifacio ay lumaban at nasugatan. Umalag siya sa isang paglilitis dahil sa kanyang gawain ng laban sa bagong pamahalaan at binigyan ng sentensang hitay ng isang militar na hukuman. Ang mga tauhan ni Aguinaldo ang bumitis sa kanya sa kabundukan ng Maragondon, Cavite noong ika-10 ng Mayo 1897. Hanggang ngayon, si Bonifacio ay kilala ng mga Pinoy sa kanyang katapangan na inilalang sa mga katagang ito. Andres Bonifacio, matapang na tao.